Thank you, Pastora. Amen. Purihin po ang Panginoon. At muli, ako po'y tumatayo po sa inyong harapan. Una sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. Pribilehiyo na muli pong makapangaral ng salita ng Panginoon. At ganoon din po, gusto kong pasalamatan ng ating Reverend Glenn, ng ating OSD, sa pagpapahiram po ng pulpito. At ganoon din po, I just want to acknowledge the presence of our leadership, our pastor, Pastora Ronnie, Pastor Benderson, Pastor Anthony, and the whole leadership. And even, lahat po nang nandito nakatayo po. At sa maninging sa nanonood po sa online. And I pray po na buksan po natin ang ating puso sa gabing ito. At ang sekreto po, sabi nga po ng ating Pastor Ronnie, ay makinig ka. Never kang titingin kung sino nagsasalita. Every time na may narinig kang salita, kapatid, yung dealing nun sa'yo. At kailangan pumikit ka at lagi mong isipin na ang Diyos ang nagsasalita. Kasi kapag nakita mo yung tao nagsasalita, hindi mo paniniwalaan. Minsan marami tayong kakulangan, minsan hindi tayo perpekto. Amen? Pero naniniwala ako sa gabing ito, sa lahat ng maniniwala at tatanggap ng salita ng Panginoon, may gagawing bagong bagay ang Panginoon sa iyo. Sige po, tayo po'y magbasa ng salita ng Panginoon bago po tayo ay manalangin. In Philippians chapter 3, verse 1, sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Panginoon. Ang sabi po diyan, 1, 2, 3, go. Sabay-sabay po nating basahin. Finally, my fellow believers, continue to rejoice and delight in the Lord. To write the same things again is no trouble for me. It is safeguard for you. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, Panginoon, pagkat alam namin, O Diyos, sa gabing ito, muli mo kaming kakausapin, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, meron ka muli, Panginoon, ipapaalala sa amin. Bubuksan mulit, Panginoon, at Lord, huhukayin mo mga salita, Panginoon, ay pinaliwanag mo na sa amin noon, Panginoon. At muli mo, Panginoon, sasariwain ito, Panginoon. Pagkat ikaw ang Ama namin sa langit, Panginoon. At bilang mga anak, gusto mo kami, Panginoon, ay Lord, maging matatag. Gusto mo kaming matuto, Panginoon. Gusto mo kami, Panginoon, sanayin, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, Lord, we pray, Panginoon, na sa lahat, Panginoon, ng gagawin mo at sa itang maririnig namin, Panginoon, ito, Panginoon, ay magbukas sa amin, Panginoon. Give us the revelation, Panginoon. Salamat sa gagawin mo ngayon pa lamang. Kiniklaim namin ang katagumpayan, Panginoon. Pinasasalamatan ka na namin. Wala pa, Panginoon. Pagkat, Lord, alam namin, Panginoon, na lahat kami, Panginoon, ay uuwing tagumpay. Sa pangalan mo, Jesus, ang lahat magsabi ng Amen. Amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaupo. Hallelujah. Sabi diyan, Philippians chapter 3, verse 1, finally, my fellow believers continue to rejoice and delight in the Lord. To write the same things again is no trouble for me, and it is a safeguard for you. Sa Tagalog po, sabi sa wakas, mga kapatid, magala kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na, dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. Amen. So, mga kapatid, ang sabi diyan, no, babalikan ko lamang po, no, nung panahon na isinusulat niya ni Apostol Pablo, siya po ay nasa kulungan. Pero ang hugot niya diyan, ang sabi niya, to write the same things again, ibig sabihin, kapatid, alam na ng mga taga-Epeso, itong sinulat niya. Amen? Pero ang sabi niya, hindi ka abalahan sa akin kung ito'y uulitin ko. Amen? Kung ang magiging resulta naman ito ay para sa inyong ikaliligtas. Kasi that time, magkakaroon po ng struggle ang church. Amen? At wala noon si Pablo, at ang gusto niya, kung ano yung mga na-impart niya doon sa mga taga-Epeso, ay laging ito'y maging parang sariwa sa kanila. Amen? Kaya sabi niya, hindi kabalaan sa akin ito. Kahit ulit-ulitin ko pa. Hanggang sa ito ay maunawaan ninyo at lagi niyong maalala. Amen. Ay mga kapatid, mayroon po akong tanong sa inyo sa gabing ito. Meron ba sa mga buhay natin, na nangyari sa buhay natin, kapatid, o mga pangyayari na paulit-ulit na lang? Amen. Siguro sa atin, iba dito makaka-relate, no? Na mga bagay sa buhay natin na paulit-ulit na lang. Let's say, for example, amen? Madalas, ang paulit-ulit na nangyari sa buhay mo, lagi ka na lang baon sa utang. Sino ditong ganon? Amen? Na para bagang 2021, ang pray mo, mawala ka sa pagkakautang. 2022, ganun pa rin. 2023, amen?
at paulit-ulit na lang nangyayari. Amen? O di kaya, yung iba sa atin, o meron ba dito mga kapatid na yung nangyayaring paulit-ulit sa'yo, sakit naman? Amen? Hindi pare-parehas, pero mas nakakagulat kung ang sakit na nangyayari sa'yo, same lang. Amen? Halimbawa, nagkaroon ka ng sakit sa tiyan. Susunod na buwan, may sakit ka na naman, tiyan na naman. Amen? O kaya madalas ang sakit mo ay, mahirap magsakit sa bulsa, lagi nagiging sakit natin eh. Amen? Yan talaga, number 1, sakit sa bulsa. Amen? Paulit-ulit na lang. Pero I'm just trying to say na marami sa atin na pag ang sakit natin ay pare-parehas na lang, parang may kakaiba. Siyempre, di ba? Amen? Kung lagi ang sakit mo ay sa likod, amen? Masakit lagi ang ngipin mo. Amen? Paulit-ulit na nangyayari. Kailangan meron kang gawin. Sabi diyan mga kapatid, no, maaring sili dito ang madalas yung lagi siyang naloloko. Amen? Mga kabataan natin, napatingin agad, parang tungkol agad sa puso ito. No. Hindi lang basta ikaw ay naloloko, kundi marami sa atin, nakakalungkot mga Kristiyana, madalas nai-scam. Amen? Na-scam na, gustong bumawi, nagpa-scam na naman. Amen? Paulit-ulit na lang, naloloko kasi bakit? Sabi nga ng ating Pastor Ben, minsan lack of awareness eh. Amen? Hindi tayo madalas, kasi yung iba sa atin, ang bilis magtiwala. May pakita lang, akala nila agad totoo. Madalas nga, example na ating Rebel and Blend, yung kay Marcos. No? Hanggang ngayon, may naniniwala pa ba na si Marcos magpapamudmud ng kayamanan? Meron pa rin ba ditong pumipirma? Amen? Na alam mo nang hindi totoo, alam mo na sa sarili mo, no? Tapos nakita mo, may pinakita sa'yo na parang nainganyo ka na naman, alam mo nang mali, alam mo nang hindi totoo, nagpaloko ka na naman. Amen? Dahil madalas sa atin, dahil sa pagiging, alam mo mga Kristiyano yan, madalas maloko talaga eh. Kasi bakit? Mababait ang mga Kristiyano eh. Parang ang tingin sa atin ng mga tao, madali tayong mauto. Pero dapat mabago ang kaisipan ng mundo sa mga Kristiyano. Dapat ang Kristiyano may wisdom. Amen? Hindi mo basta maluloko. Amen? Kaya marami sa atin, paulit-ulit na lang yung nangyayari sa atin, maaaring sa mga estudyante natin, no? Nung grade 1 ka, amen, hanggang high school, yung score mo paulit-ulit lang. Lagi na lang pasang-awa. Walang nababago. Amen? Walang nababago. O kaya naman, hanggang ngayon, sa mga nagtatrabaho, kaya sa mga umatin dito, no? Ako po, nangyayari po rin po sa akin, guilty po ako doon na laging late. Amen? Sino ba dito yung ganon? Amen? Walang nababago. Paulit-ulit na lang, ilang taon na, lagi pa rin late. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, ang tanong dito ganito, pag ang isang bagay laging nauulit, maaaring yung pag-aaway niyo mag-asawa, iisa lang lagi ang dahilan, paulit-ulit. Amen? Iisa lang. Sabi nga na ating Reverend Bim, baka lagi toothpaste eh. Amen? Yun lang. Wala kayo bang pinag-aaral, hindi kayo nag-aaway sa pera, hindi kayo nag-aaway sa Madalas, minsan yung problema natin at nakakalungkot, yung problema na meron kapag tinanong mo, anong problema mo? Katulad pa rin ng dati. Sino nakaranas na ng pagdagtanong ka ng problema? Ang isasagot sa'yo, katulad pa rin ng dati. Bro, may asawa na tayo, binata pa tayo, ganyan ang problema mo Ngayon yun pa rin problema mo, parang wala nababago, paulit-ulit na lang. Ibig sabihin ba kapatid, kapag ang isang bagay, paulit-ulit na nangyayari, amen, ang una natin dapat maging response, maging aware. Isipin natin, bakit ito nangyayari lagi-lagi? Tama? Dapat upuan natin yung mga bagay na yon. Tama ba? Dapat, maintindihan natin na ibig sabihin, kaya ito'y laging nangyayari, baka ito'y nangangailangan na ng matinding atensyon. Kasi minsan binabaliwala lang natin, kasi minsan maliit lang, pero kapatid, di natin namamalayan, ang palaki na to ng palaki. At minsan, ito pa'y nagiging hadlang para umina yung spiritual natin. Tama ba? Kapag wala kang ginawa sa mga bagay na paulit-ulit, okay lang kung mabuti yan, tuloy-tuloy mo yan. Tama ba? Kasi kung maganda, may naidudulot sa'yo maganda, bakit mo naman aalisin? Ituloy-tuloy mo lang. Pero kapatid, kung yung bagay na yan ay nagpapahina sa'yo, nagpapalayo sa'yo sa Diyos, amen? Hanggang ngayon, ang problema mo, hindi mo kayang, yung laman mo, lagi ka nakatingin sa mga babae, amen? Ang fornication, amen, sa bisyo mo, paulit-ulit ka.
Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, baka ito'y nangangailangan ng mahalagang atensyon. Amen? Na maging aware na tayo kung bakit paulit-ulit nangyayari yung bagay na to. Amen? Hanggang ngayon, hindi ka gumagaling. Amen? Tatanong mo na ba yung sarili mo kung bakit paulit-ulit na lang nangyayari? Kasi minsan, mga kapatid, ang katotohanan, sa atin po ang problema. Minsan ibiniblame natin, sinisisi natin sa iba, minsan nasisisi pa natin ang Panginoon, pero ang katotohanan, tayo yun. Amen? Sabi diyan, baka mayroon tayong kailangang baguhin. Amen? Baka mayroon binibigyan diin yung pangyayari na yun sa buhay mo, kaya paulit-ulit na nangyayari. Amen? Katulad nga ni Jonah, di ba? Pinupurso siya ng Panginoon. Amen? Sabi diyan, paulit-ulit na nangyayari kasi hindi pa tayo natututo. Alam nyo kapatid, ang Diyos, hindi siya katulad ng Diyos na konsentidor. Tingin niyo po kayo, hanggat ang Diyos, hindi mo na ipapasa yung test na ibinibigay niya, paulit-ulit ibibigay niya yan sa'yo. Hanggang sa matuto ka. Kasi, ang Panginoon, gusto niya, maintindihan at matutuwa bakit niya ibinibigay yung mga bagay na yun sa buhay natin. Amen? Katulad niya, example, sino dito laging may problema financial? Kailangan maintindihan mo, ay hindi na ito pwede. Kailangan kumputin mo yung pumapasok na pera sa'yo at yung lumalabas. Baka mamaya, mas marami pa yung lumalabas kaysa sa pumapasok. Kaya pala, paulit-ulit, hindi ka nagmamathematics. Amen? Sasahod ka ng 10,000, gagastos ka ng 20,000. Kapatid, sinasabi ko sa'yo, kahit hanggang bata ka, tumanda ka, ganyan pa rin mangyayari sa buhay mo. Tama ba? Paulit-ulit. Kahit sa ating spiritual na buhay, kapatid, pumunta ka dito, amen, marirevive ka. Tatanggapin mo si Lord. Sino dito ilang beses na tinanggap si Lord? Pero paulit-ulit, ganun pa rin ang response natin sa Panginoon. Kapatid, gusto ng Panginoon, magseryoso tayo. Amen? Kapatid, sorry po, baka magalit na kayo sa akin. Amen. Sige po, tuloy po natin. Amen? Marami sa atin, dumarating sa time na yung sumpong mo, hanggang ngayon yung pa rin. Paulit-ulit lang. Amen? Sumpong matampuhin ka. Hanggang ngayon, hindi nawawala yan sa'yo. Amen? Paulit-ulit na lang. Kilala ka na nga eh. Kapag dumating sa time na pag nakita, bakit wala ka? Alam na. Nagtampo na naman. Kapatid, I just want you, everyone, na buksan lang natin ang ating puso. Kasi, alam nyo kapatid, isang bagay, ito maging totoo po tayo. Yung mga preaching na narinig natin, every Wednesday, every Sunday, paulit-ulit mo na naririnig yan eh. Tama ba? Kasi, kaya nangyayari paulit-ulit yung mga bagay sa buhay natin, amen, kasi napakabait ng Panginoon. Kasi ang tao madaling makalimot. Sino dito nakakatanda pa ng preaching ni Pastor Benerson? Bibigyan ko ng 1,000 pag naipaliwanag mo lahat talaga sa akin. Likas ang tao na makakalimutin. Kaya nga napakabait ng Panginoon eh. Amen? Paulit-ulit niya tayong nire-remind, pinapaalalahanan. Amen? Sabi diyan, paulit-ulit na nangyayari kasi hindi pa tayo natututo at wala tayong pagbabago o aksyon na ginagawa. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan may gawin ka. Amen? Kailangan may gawin tayo. And tonight, this is the title of my message. Paki-flash po yan. Sabi diyan, pay attention to repetition. Sige po, basahin nga natin sabay-sabay with conviction. 1, 2, 3, go. Pay attention to repetition. Isa pa nga po, 1, 2, 3, go. Pay attention to repetition. Amen? Sabi doon, magbigay tayo ng atensyon sa mga bagay na paulit-ulit. Kasi pag ang bagay paulit-ulit, kapatid, ibig sabihin, parang kinukuha nito yung attention mo. Amen? Na, hindi pwede dapat ganyan lagi. Lalo kapatid, sabi ko nga, okay lang kung maganda, pero kung bagay na hindi ka aya-aya, hindi maganda, hindi mo ikakalago, dapat matigil na yan. Ma-actionan na yan. Amen? Hindi pwede, ang problema nating mga Kristiyano, lagi na lang tayong puputulan ng kuryente, puputulan ng tubig. Amen? Dapat hindi ganun. Kasi narinig natin maraming beses ang preaching ng ating Pastor Ben na hindi tayo naging Kristiyano, na hindi tayo naging born again, mga kapatid. Amen? Para maghirap tayo dito. Amen? Kaya nga, maraming Kristiyano ngayon, nakafocus lagi sa kaligtasan, pero ang laki ng ginagawa ng Panginoon.
Maraming pangako ang Diyos na hindi pa natin nakukuha, nakiklaim, kasi nga nakapokus tayo lagi sa mga ganung bagay. Amen? Sabi diyan mga kapatid, pay attention to repetition. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi ka abalahan sa akin kung uulitin ko, kung magsusulat ulit ako sa iyo. Kasi ito ang kapamaraanan ni Apostol Pablo noong time na yon, dahil siya'y nakakulong, to remind the Ephesians. Amen? Kasi madalas nga mga tao madaling makalimot. Pagtapos nga ng preaching na to, paglabas mo dyan, sigurado, nakalimutan mo na agad eh. Amen? Kasi bakit? Kung ang salita sa atin ay buhay, imemeditate mo yan hanggang sa bahay ninyo eh. Sabi diyan mga kapatid, amen, in even the Bible, amen, maraming salita, maraming mga phrase, mga sentences na inuulit-ulit. Bakit kaya? Amen? Sabi diyan, repetition. The use of repetition in the Bible usually emphasizes the importance of a person, theme, or event. So, ibig sabihin daw, kapag sa Bible, inulit yung mga salita, inilit yung mga pangalan ng karakter o yung mga tema or mga pangyayari, ibig sabihin, ito daw ay mahalaga. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, pay attention to repetition. Amen. Sabi diyan, ito yung mga example ng mga salitang inuulit sa Bible. Amen. Sabi diyan, yung praise the Lord, it's being repeated 200 times. Amen. 200 times inulit-ulit na purihin natin ng Diyos. Amen? Kasi kapatid, kapag dumarating tayo sa mga pagsubok at problema, amen, God is reminding us, amen, na pwede nating gawitin kung ito yung salita na to ay buhay sa atin. Amen? Kung lagi natin ito binipigas, ito'y pamilyar sa atin, kapatid, lalakas tayo eh. Amen? Dahil kapag pinuro mo ang Panginoon, ayaw na ayaw ng mga demonyo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, purihin mo ang Diyos palagi. Huwag mong pupurihin ang Diyos, kapatid, sa panahon na ikaw ay pinagpapala lang. Amen? In season or out of season, praise the Lord. Amen? Kailangan natin laging purihin ang Panginoon. Amen? Kasi ang Diyos, natutuwa siya pag pinupuri siya. Ikaw nga tao, natutuwa ka eh. Amen? Uy, ang ganda-ganda mo naman. Amen? Ang puti-puti mo naman. Ang pogi-pogi mo naman. Ang bango-bango mo naman. Ganun kasimple ha. Amen? Yung kalungkutan mo minsan nawawala, isang salita lang eh. Amen? Pero kapatid, ang kagandahan dito, amen, yung pumupuri sa'yo, yung pinupuri mo, yun ang nagkakaroon ng positive side eh. Pero sa Panginoon, pag pinuri mo siya, pati ikaw damay. Amen? Ganun ka makapangyari ng salita ng Panginoon. Hindi lang magbebenepisyo, amen, yung sinasabihan mo, paging ikaw mismo una ka, magbibenepisyo kapag pinupuri mo ang Panginoon. Ang sabi diyan, do not fear. Do not fear is being repeated 365 times. Ilang araw po meron sa isang taon? 65 days, tama. Galing natin sa mathematics. So, ibig sabihin, amen, every day, God is reminding you and me na huwag kang matatakot. Amen. Isipin mo, ginawa ng sinakto niya na 365 days. Amen? Sa leap year ka lang siguro wag matakot. Joke lang. 365 times, sinabi ng Panginoon na huwag kang matatakot. Bakit? Kasama natin ang Panginoon. Kasama mo ang Diyos, hindi lang sa oras na may problema ka. Kundi araw-araw ng buhay mo, masaya ka, pinagpala ka, hindi. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Kaya kapatid, lagi mong palalahanan ng sarili mo. Huwag kang matatakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matatakot. Amen? Sabi diyan, rejoice. The word rejoice is being repeated 300 times. Alam mo kapatid, lagi tayong pinapalahan ng Diyos. Amen? Na lagi tayong magsaya, lagi tayong magalak. Amen? Kasi kapatid, ang katotohanan, temporary lang tayo dito. Kapag ang paningin mo, sabi ng Bible, nakatingin dito, talagang hindi ka talaga sasaya eh. Tingnan mo ang katabi mo, malulungkot ka agad eh. Amen? Hindi ka sasaya eh. Amen? Pero kapatid, gusto ng Panginoon, ang kaisipan natin, ang mga mata natin, itingin natin, ituon natin sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? Sa mga bagay, kapatid, na eternal at hindi temporal. Amen? Kaya napakahalaga, sabi diyan, rejoice 300 times. And even Apostle Paul, nung time na sinusulat niya, amen, sabi niya, rejoice, doon sa Ephesians
No? Maraming beses niya sinabi na rejoice. Amen? Sa kabila ng kanyang nararamdaman, amen, na nararanasan, nagkakaroon pa rin siya ng kagalakan. Kasi bakit, kapatid? Alam nyo, iyon yung isa sa masarap na tanggapin natin sa Diyos. Yung nandun ka sa kalagayang pagtingin ng iba, malulungkot din sila, pero ikaw nakakangiti ka pa. Alam mo, kapatid, yun yung mga bagay na i-desire talaga natin. Huwag yung mga bagong cellphone. Amen? Kasi kung kalooban ng Panginoon, pero ang dami, yung alam mo yung pinagbihirapan talaga, todo kayod para mabili yun. Kapatid, dapat ang todo kayod mo, yung maranasan mo yung mga ganung bagay sa Panginoon, tanggapin mo. Alam mo, kapatid, para pumaano natin lagi, kailangan lagi tayong mapuno ng desire. Amen. Huwag na tayong humingi ng mga bagay na para bagang magpapalayo pa sa atin sa Panginoon. Oo, bigay ng Panginoon yan. Mamaya, maubos na oras mo dyan. Amen. Sabi diyan, give thanks to the Lord 157 times. Amen. Sabi nga doon, mga kapatid, no, nung napakahalaga na lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Kasi madali lang magpasalamat kapag may tinatanggap ka. Ang sabi mo lagi pag may tinatanggap, thank you, thank you, thank you. Amen. Pero kaya pag may problema ka, masabi mo kaya thank you. Pag kinorek ka kaya dahil may mali ka, masabi mo kaya thank you. Amen. Pag pinagalitan ka kaya, masabi mo kaya thank you. Alam mo, kapatid, JTG, buksan natin ang ating mga puso. Pag may taong nagko-correct sa'yo, dapat ang response mo, thank you. Thank you. Amen. Yan ang magandang sagot. Kasi dyan mo malalaman kung nagmamatured ka na ba. Pero kapag ikaw ay kinokorek at lumalaban ka, kapatid, I don't think so. Sabihin na natin, granting, na sinasabi niya mali, bala ng Diyos sa kanya. Pero hindi ikaw. Amen? Kaya napakahalaga na anuman ang mga nararanasan natin, kapatid, pinagpala ka man o hindi, lagi mong pasalamatan ng Panginoon. Amen? At hindi pa man nangyayari, pasalamatan mo na ang Diyos. Always give thanks to the Lord. Amen? Thank God in advance. Alam niyo ba ang tunay na faith, sabi ng ating Mami Bishop, wala pa, meron na. Amen? Hindi mo pa tinatanggap, pinasasalamatan mo ng Diyos. Alam mo, kapatid, pakinggan niyo po ito ha. Subukan mong pasalamatan yung tao dun sa bagay na hindi mo pa tinatanggap. May pressure siya ngayon. Tama? Ang gagawin niya, no choice siya. Kailangan niyang gawin yun kasi napasalamatan mo na siya. Thank you ha. Thank you. Bibigyan mo pala ako ng sapatos. Thank you ha. Alam mo yung ganung pakiramdam, wala pa, pinasalamatan mo na siya. Meron naman talaga siyang kakayanan. Nagigets niyo po? Meron talaga siyang kakayanan pagpalain ka ng ganon at pinasalamatan mo na siya. Kinlaim mo na agad, hindi mo pa nakikita sa tingin mo, kapatid, anong gagawin ng tao na yon. Di ba mape-pressure siya at maganda para hindi siya masira sa'yo. Dahil totoo, naniniwala ka sa Kanya, ibibigay niya sa'yo. Ano pa kaya yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Amen? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya napakaganda na pasalamatan natin ng Panginoon. At every time na pinapasalamatan natin ng Diyos, ibang pakiramdam sa puso natin na yung malungkot ka. Amen? Kasi bakit? Yun talaga yung faith. You thank God in advance. Ina-advance mo na kasi alam mo mangyayari. Amen? Hindi yung, sana Lord, sana Lord, sana Lord, sana na lang. Yung palang sa sana mo, parang wala ka ng pananampalataya. Amen? Sabi diyan, pray. It's being repeated 547 times. Kaya napakahalaga ng panalangin. Amen? Sabi nga, a prayer life is a powerful life. Amen? A life of prayer is a powerful life. Kapag ang tao, kapatid, laging nananalangin, amen, ang kaaway hindi ka agad basta makakaporma ang kaaway sa'yo. Alam mo, kapatid, hindi dahil, kasi napakahalaga, kapatid, kapag nagpe-pray ka, you meditate. Hindi, sabi nga ng Biblia, ayaw ng Diyos ng paulit-ulit eh. Hindi masamang ulitin mo yung panalangin mo kung yun na talagang nasa puso mo. Pero yung repetitive o repetition na panalangin na para bagang kahit tulog ka, kabisado mo na, parang ritual lang sa'yo. Tingnan mo yung katabi mo, baka natutulog na yan. Amen, kalabitin mo nga. Amen? Kaya kailangan natin, kapatid, lagi tayo mag-pray. Amen? Sabi diyan, love. 310 times sinabi ang pag-ibig. Kapatid, napakahalaga na meron tayong pag-ibig. At dapat sa lahat ng ginagawa natin, ang hugot nito ay pag-ibig.
Makabataan, huwag niyong mamaliin. Baka ibang pag-ibig na nasa isipan ninyo. Ang pag-ibig na tinutukoy dito ay pure. Nothing intention. Yung pag-ibig na buwat sa Panginoon. Kasi ang pag-ibig, walang iniisip na masama sa kapwa o makakapag-take advantage. Amen? Ang pag-ibig ay laging mapagkumbaba, maamo, sabi ng Biblia, amen? At laging iniisip yung kapakanan ng kapwa. Yun ang pag-ibig. Amen? Hindi yung ikaw ay makakapag-take advantage. Amen? And last, sabi diyan, obey. Amen? 385 times. Amen? Sino dito yung mga masunuring bata? Amen? Meron ba? Parang wala. Amen? Yung tipo, mga kapatid, nakakatuwa yung obedience eh. Amen? O sabihin natin, nakakaya na sabi masunuring matatanda. Amen? Hallelujah. Alam ba kapatid, napakahalaga yung pagsunod. Amen? Napakahalaga kasi walang kwentang pananampalataya ng isang tao kung wala namang pagsunod. Amen? Sabi nga ng ating Pastor Ben, kahit punong-puno ka ng knowledge kung wala ka namang action, wala ring kwenta. Amen? Kaya napakahalaga po na yung mga bagay na yan kapatid, maging buhay po yan sa atin. Amen? Huwag nyo lang po iti-take na narinig lang natin tapos parang wala lang. Kaya napakalaga mga kapatid, no? Maging ulit-ulitin natin yan, yung mga ganyan salita. Lord, pinasasalamatan kita, hindi ako Lord natatakot. Lord, magagalak ako kung may pagsubok man. Pasasalamatan kitang lagi. Lagi akong mananalangin. Lord, mamahalin kita, magmamahal ako sa kapwa ko. Susundin ko ang mga utos mo. Lagi natin paulit-ulitin yan mga kapatid. And again, hanggang sa maging, hindi lang, don't just do it but make it a habit. Iba kasi kapatid, parang paghinga. Iniisip mo ba kung hinga ka? Siyempre hindi na, di ba? Habit mo na yan eh. Bisyo na yan eh. Amen? Kaya dapat mga kapatid, yung mga ganyang mga bagay sa Panginoon, just make it a habit. Amen? Sabi diyan kapatid, itong mga bagay na to hindi isinulat nang wala lang. Pagkat ang sabi ng Biblia kapatid, repetition serves a purpose. Amen? Isinulat yan dahil meron yan, amen, purpose. Amen? Hindi yan basta isinulat sa Biblia nang wala lang. Amen? So ano daw yun? Sabi diyan, because God wants to train us. God wants to teach us. Amen? God wants to get our attention. Amen? Pag yung mga bagay sa Biblia inuulit, gusto ng Panginoon, may mga bagay doon na gusto niya tayong turuan. Amen? Gusto niya tayong, i-train, sanayin. Gusto ng Panginoon makuha yung attention natin. Amen? Kapag inuulit-ulit ng Diyos yung mga bagay, gusto ng Diyos makuha yung attention natin. Sabi diyan, God wants to emphasize the importance of His Word. Amen? Di ba may mga salita tayo kapatid na minsan nangungusap ang Panginoon? Sino dito yung minsan nagbasa ka ng Bible, parang kinakausap ka ng Panginoon? May na-experience na po ba dito? Tapos pagpunta mo ng church, yung preaching, ganun din. Pagbukas mo ng radyo, ganun din. Amen? Ini-emphasize ng Panginoon. Amen. At nakikita mo, kasi kapatid, ganito po, sa Biblia, amen, yung significance ng number 3, amen, meaning completion. It's a confirmation na kapag 3 beses sinabi, yun ay Panginoon. Amen. Ngayon, parang ganito, alam nyo ba si Jesus Christ, bakit 3 araw, pwede namang 4 na araw siyang, diba, mabuhay? Bakit 3 araw? Kasi sa culture ng mga Jews, hindi masasabing ang isang tao ay patay na hanggat hindi lumilipas ang 3 araw. Masasabi lang nila ang tao ay patay kapag lumipas ng 3 araw. Kaya nga sila, naniniwala sila, talagang patay si Kristo. Totoong namatay at muling nabuhay. Amen? Kasi kung 2 days lang at si Kristo ay nabuhay, hindi sila maniniwalang namatay si Kristo. Kasi ganun ang pagkakaintindi nila na ang tao ay tunay na umaalis sa kanyang katawan, tunay na patay na kapag lumipas ng 3 araw. Amen? Kaya dun sa Bible, makikita nyo laging mahalaga yung 3 times na binabanggit. Amen? Sabi diyan, God wants to remind us. Amen? God wants to warn us. God wants to secure us. Why? Because we are the children of God, not an adult. Sa tingin ng Panginoon, para tayong anak niya, di ba? Tinanggap natin ng Diyos, di ba? Tayo mga anak ng Panginoon. Bilang children, ang tingin sa atin ng Panginoon, katulad ng mga anak natin, sino mga nanay at tatay dito? Amen? Di ba, kapag ikaw ay, swerte ka kapag may anak ka, o pinagpala ka, kapag anak mo, pag sinabihan mo isa lang, agad, sumusunod na agad. Amen? Madalas, ang mga bata, ilang beses mo yan sasabihan. Amen? Di ba?
Ang mga bata kailangan paulit-ulit kasi alam ng Panginoon, hindi natin makakatch sa isang beses. Kaya nga ang preaching, madalas paulit-ulit hanggang sa tumimo sa puso natin. Amen? Hanggang maintindihan mo na kailangan mo pala to. Kasi marami, lalo na mga kabataan. Amen? Ang gusto ng Panginoon, ang gusto ng mga magulang natin, kaya paulit-ulit na sinasabi na maligo ka, maghugas ka ng plato, huwag kang cellphone ng cellphone. Hindi yun para sa kanila, para yun sa inyo, para yun sa atin. Amen? Kaya maging ang mga leaders natin lagi nagpapaalala sa ating mga magulang natin. Amen? Kasi napakalaga, kapatid. Amen? Na pinauulit-ulit sa atin. Kasi sa daming iniisip natin, ang tao talaga makakalimutin talaga. Tingnan mo, ang daming paalala, ilan lang makukuha mo dyan. Minsan nga, babalik ka pa, nga pala yung sinabi mo, di ba? Uulit-ulitin mo pa. Tama ba? Ngayon, mga kapatid, amen? Sabi diyan, madalas, tingnan natin at, pwede pala akong parang magbingi-bingi yan kasi anak pala ako ng Panginoon. Ulitin naman to ni Lord sa akin. Amen? Baka mamaya maisipan mo ganun eh. Amen? Pero kapatid, sabi diyan, do not abuse the grace of God. Oo, anak ka ng Panginoon, pero tandaan mo, amen, children ka na, hindi ka na infants. Amen? Pwede ka nang paluin ng Panginoon. Kaya wala kang lusot. Sabi mo sa katabi, wala kang lusot. Amen? Kapatid, alam niyo po ba ang grace ng Diyos? Marami umaabuso sa grace ng Panginoon. Pero ang katotohanan, kung maiintindihan niyo ang grace ng Panginoon, ang grasya ng Diyos, hindi yan para abusuin. Sabi nga diyan, kapatid, Romans chapter 6:1, what then shall we say? Shall we continue in sin so that grace may increase? Sabi diyan, kailangan ko ba laging magkasala para sumagana ang grasya ng Diyos sa akin, kapatid? Hindi yun totoo. Amen? Alam niyo ba, kapatid, ang trabaho ng grace, siya ang nagtutulak sa atin na para lagi nating sundin ang Panginoon. Yun ang ginagawa ng grasya ng Panginoon. Ay ilapit tayo sa Panginoon, hindi tayo ilayo sa Diyos. Kapatid, kung totoo, tingin po kayo, kung totoo, nararanasan mo ang grasya ng Diyos sa buhay mo, dapat lagi kong nagmamatured. Dapat lagi ka pang lumalago. Dapat dinidesire mo ang Panginoon. Kasi kapatid, kung iba yung nararamdaman mo, amen, doon sa pagsunod mo sa Panginoon, kasi yun ang ginagawa ng grace eh. Kapag bang isang tao napakabuti sa'yo, hindi mo pa hinihingi, binibigay na, amen, lagi kang pinagtatanggol, iniingatan ka, sa tingin mo, gagawa ka ng masama sa kanya, sa tingin mo ba mag-iisip ka para masaktan mo ang puso niya? Walang ganon. Hindi ka normal pagka ganon. Wala kang utang na loob. Pero kapatid, kapag naranasan mo ang grace at naintindihan mong grasya ng Panginoon, kahit yung tao na yun walang hinihingi sa'yo, gusto mo siyang mapasaya, kahit nga punong-puno na siya, meron na siyang lahat ng kailangan niya, mag-iisip ka pa rin ng paraan na kung anong ibibigay mo sa kanya para mapasaya mo lang siya. Ganun dapat tayo sa Panginoon. Kasi kung totoong nating nararanasan ang grasya ng Diyos, kapatid, aayos tayo eh. Kaya sabi mo sa katabing, maayos ka na. Amen? Kapatid, uulitin ko po, ang grasya ng Diyos ang nagtutulak sa atin na lalo nating mahalin ang Panginoon, lagi nating sundin ang Diyos, lagi nating pasalamatan ang Panginoon. Yun ang ginagawa ng grasya ng Diyos. Pero kapatid, baka iba nang gagawa ng grasya ng Diyos sa'yo, kaya nga sabi ng Biblia, what then shall we say? Shall we continue in sin so that grace may increase? Alam mo kapatid, yung gantong kaisipan ng tao, pilosopo. Amen. Kasi mo, pag yung mga taong ganito, hindi lumalago eh. At alam na alam mo, amen kapatid, na baka mamaya, questionable na sa kanya yung kaligtasan niya. Kasi kapatid, ang totoong nakaranas ng grasya ng Diyos, may pagbabago, may transformation. Kasi yun ang trabaho ng grace, amen, baguhin tayo. Ang bait ng Diyos sa'yo, hindi ka pa magbabago, sasamantalihin mo pa. Tama ba? Katulad nga lang sinabi ko kapatid, kapag ang grasya ng Diyos ay sumasagana sa buhay natin, grabe. Sobrang hindi mo kayang i-contain. Amen? Ngayon, sabi dito mga kapatid, amen, ang Panginoon, amen, laging nangungusap sa tao. At hindi lang kapatid, ang Panginoon paulit-ulit nga eh. Parang ang magulang natin siya eh. Amen? Alam niyo ba ang isang bagay na mahalaga? Pag alam mong mahalaga, sasabihin mo ba na isang beses lang? Hindi. Lalo na pagka-pera. Nagsalita ka, mayat-maya, papaalala mo yan, pera yan eh. Amen? Mamaya't-maya, bago umalis, papaalala mo na naman. Amen? Paulit-ulit yan, lalo na kapag mahalaga, lalo na pag may mga bagay, may kinalaman sa buhay. Amen? Laging mo ipapaalala yan. Ngayon mga kapatid, ang Panginoon ba nangungusap ang tanong?
Nangungusap ba talaga ang Panginoon? Oo, kapatid, nangungusap ang Diyos. Sa lahat ng tao, nangungusap siya. Amen? Hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, kundi ang Diyos paulit-ulit na nangungusap sa atin. Patunayan natin. Sabi sa Job, amen? Sa Job chapter 33, verse 14, ang sabi diyan, indeed, God speaks once or twice, yet no one notices it. Ang Panginoon laging nangungusap sa atin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero walang pumapansin dito. Hello? Marami sa atin, nakatakip na ang tenga natin. Amen? Minsan kasi ang gusto natin, yung gusto pa rin natin na nasusunod. Meron kang mga panalangin na sinagot na ng Diyos. Kapatid, tandaan niyo po ito. Ang Panginoon, hindi siya pwedeng hindi sumagot sa panalangin natin. Lagi siyang sumasagot. Minsan kasi hindi natin gusto yung sagot niya. Amen? Kaya pakiramdam natin, hindi sumagot ang Panginoon. Pero kapatid, maliwanag po sinabi ng Biblia, ang Diyos laging nangungusap sa atin. Amen? Parang natutulog na tayo Katabi mo, mamaya gigisingin ko po kayo. Introduction pa lang po yan. Bebuelo po ako ng maganda-ganda para po magising po tayo. Amen? Ngayon kapatid, sabi diyan, one way of God speaks to us is through the use of repetition. Sabi diyan, isa sa mga kapamaraanan ng Diyos kapag nangungusap siya sa atin ay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasalita. Amen? Pakabait ni Lord, no? Lagi nagpapaalala. Amen? May kwento sa Biblia, amen, nung si Jesus, kinausap niya si Peter bago siya umakyat ng langit. Sino po nakakalam ng kwento? Nung namatay si Kristo, huling pagpapakita niya, anong nangyari? Si Pedro, akala nila, patay na ang Diyos, hindi na babalik. So ang ginawa ni Pedro, bumalik sa dati niyang buhay, nang isda siya ulit. Pero wala siyang nakuha. Amen? Sabi ng Panginoon, bumalik kayo, hulog niyo ang lambat sa kanan at makakahuli kayo. At na-realize nila, nakausap nilang Panginoon. Kasi bumalik ulit Kasi dati na nangyari yun sa kanila Nung tinawag sila ng Panginoon, sino nakakalam ng kwento? Nung tinawag sila ng Diyos, amen, pinatunayan ng Panginoon sa kanila na Diyos siya. Amen, sa pamamagitan ng himala. Nakahuli sila ng maraming isda. At inulit ng Panginoon yon. Ngayon, sabi diyan, basahin po natin, sa John, amen, sa John 21:15-17, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pangalawang beses, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus sa pangalawang beses, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Amen? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit, tinanong siya ulit ni Jesus. Amen, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Ngayon nalungkot si Pedro. Amen? Sapagkat 3 beses ang tinanong ng mahal mo ba ako at sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo at sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Amen? Sabi doon, hindi na kailangan pang tanungin ng Diyos kung mahal talaga siya ni Pedro kasi alam talaga ng Panginoon ang puso natin. Amen? Bakit kaya tinatanong-tanong siya ng Panginoon? Amen? At sabi diyan, Simon anak ni Pedro, alam niyo po sa Greek, ang word diyan na ginamit, ang tanong diyan pag sa English, sabi niya, Peter, do you love me? Ang ginamit na word na translation doon, agape. Do you agape me? Ibig sabihin, unconditional love. At ang nireply ni Pedro, yes, Lord, I phileo you. Amen? Ibig sabihin, oo Lord, mahal kita bilang kapatid, kaibigan. Amen? Ganun lang kababaw. Pero ang hinihingi ng Diyos, unconditional love. Kaya inulit niya ulit, Pedro, do you love me? Do you agape me? Sumagot ulit si Pedro, yes, Lord, I phileo you. And the last, sabi ng Panginoon, Pedro, do you phileo me? Iniba na ng Panginoon. Amen? Sabi ni Pedro, yes, Lord, I phileo you. Amen? Ang mga kapatid, sabi diyan, amen, paulit-ulit. Ilang beses ba tinatwa na pala ni Pedro si Jesus? 3 beses din, no? Tinatwa niya ang Panginoon 3 beses, pero hindi nang pinupoint ng Panginoon. Amen? Sabi diyan, tinanong niya si Pedro. Amen? Dito. Amen? Kasi parang sa atin din. Amen? Marami sa atin kapag tinanong ni Lord, mahal mo ba ako? Yes naman, Lord, mahal kita.
Amen? Sige nga, anak, bigay mo nga yung tithes mo. Maging tapat ka nga. Para tayo na nahimik agad na tithes pala, hindi pa ako buwelo eh. Amen? Yung pala sasabi ko eh. Nahirapan na tayo eh. Amen? Sabi ng Panginoon, do you love me? Yes, Lord. Amen? Alam niyong mahal ko. Alam mo kapatid, may hugot kasi ang Panginoon dito eh. Kasi aakyat na nga siya sa langit. Amen? At si Pedro, siya ang magiging pinuno, amen, ng mga apostol. Amen? Kaya sinabi niya doon, kung mahal mo ako, kasi marami sa atin magaling lang tayo magmahal sa salita. Totoo po yan. Amen? Do you really love God? Yes. Yes, sir. Talagang iba yung natin eh. Magaling tayo talaga magsalita eh. Pero ang kulang sa atin, yung gawa. Kaya dito, ini-emphasize ng Panginoon, Pedro, ginawa mo na yan sa akin dati. Amen? Sinabi mo rin, mahal mo ako. Pero this time, ang ini-emphasize ng Panginoon dun, hindi tayo pwedeng magmahal sa salita lang. Kaya ang word niya dyan, amen, meron siya diyang sinabi, sige nga kung mahal mo ako. Amen? Una niyang sinabi dyan, amen, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Amen? Pakainin mong batang tupa. Kung sa atin mga kapatid, tinatanong tayo ng Panginoon, ibig sabihin, siguro iba-ibang pangungusap sa atin ng Diyos, pero ang reply natin madalas, oh Lord, mahal kita. Mahal kita, kaya kitang paglingkuran, Panginoon. Pero kapag minsan, ikaw, ini-invite ka nga sa mga na makapaglingkod, makita mo malayo, tamad ka na agad. Eh. Okay lang po ba kasi manggagawa naman tayo dito eh. Amen? Kapatid, alam nyo, marami akong nakita at nagpapasalamat ako sa Diyos kasi, alam nyo, may mga tao talaga, sabi nga, narinig ko nga sa isang pastor na talagang mahalaga ka espiritu mo. Kasi ang dali lang mag-agree. Amen? Madali lang magsalita na oo. Pero kapatid, alam ng Diyos ang puso natin. Alam na alam ng Panginoon. Kaya bago mo sabihing mahal mo ang Diyos, maging sigurado ka muna. Amen? Kasi hindi madali ang lalakaran mo papunta sa Diyos. Pero walang imposible sa Panginoon, mga kabataan. Amen? Huwag lang tayo sasabihin natin, mahal natin ang Diyos kasi nakapag-ministeryo tayo, nakasasayaw tayo. Amen? Ganon din sa ating mga nanay at tatay. Huwag mo sasabing, mahal mo ang Panginoon. Amen? Dahil ang Diyos mabuti lang sa atin. Amen? Tandaan natin, kapatid, may kasunod yun. Hindi sasabihin ng Panginoon na, do you love me? Do you love me? Minsan akala natin, pag sinabi, do you love? Yes, I love you. Yun lang, tapos na eh. Hindi ganun yun. Sa Diyos, sabihin mo sa katabi mo, iba sa Diyos. Sigurado kapag tinanong ka ng Panginoon na ganun, amen, hindi mo pwedeng patunayan sa salita lang, kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung mahal mo talaga ako, may hinihingi ang Diyos sa atin. Sabi niya diyan, pakainin mo aking batang tupa. Ay mo kapatid, etong punto. Kapag ang Diyos, inuulit-ulit niya sa atin, yung bagay na gusto niya sabihin, siyempre, totoo, mahalaga yun. Ini-emphasize niya. Pero kapatid, ang gusto ng Panginoon ditong i-emphasize kay Pedro, nung time na itong kinakausap si Pedro, God wants Peter to be prepared. He is preparing Peter. God is preparing you. If God repeated Himself, God wants you to be prepared. Gusto kang ihanda ng Diyos. Kasi si Pedro nung time na to, inihahanda na siya ng Diyos. Hindi niya alam na inahanda na pala siya ng Panginoon sa isang malaking pagkatawag. Kapatid, maaring sa atin, kinausap ka na ng Panginoon. Paulit-ulit na nagsasalita ang Diyos sa'yo. Maari kapatid, inihahanda ka na ng Panginoon. At wag na wag mong tatanggihan yon. Amen? Sino dito magsasabing mahal niyang Diyos? Kapatid, hintahin mo. Iyahanda ka ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, kapatid, maging handa ka. Kung may mga bagay na pagpapalang tatanggapin ka sa Diyos, maaring ito'y pagpapala, inahanda ka ng Panginoon sa malaking pagpapala. Amen? Pinapaulit-ulit na ng Diyos sa'yo ngayon. God is preparing your heart. Amen? God is preparing you. Baka ito'y isang ministeryo. Amen? Baka ito yung calling ng Diyos sa'yo. Amen? Baka ito yung sinasabi ng Panginoon, anak, ihanda mong sarili mo dahil may darating na mabigat na pagsubok sa'yo. Kapatid, tandaan po natin, maging sensitive tayo kapag ang Diyos pinauulit-ulit sa atin ng mga bagay. Pero this time,
God wants Peter to be prepared. Gusto ng Panginoon na maging handa si Pedro dahil hindi madali ang kanyang pupuntahan. Hindi madali ang kanyang paglilingkod. Bakit? Mag-aalaga siya ng mga tupa. Mga batang tupa. Amen? Yung mga nagsisimula pa lang sa pagkakilala sa Diyos. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa pangalawa, Pedro, amen? Kung mahal mo ako, alagaan mo aking mga tupa. Hindi lang siya magpipreach, hindi lang siya magpapakain ng salita ng Diyos, kundi aalagaan niya, magpapastor siya. At hindi madali ang pagpapastor. Kapatid, napakahalaga na ang puso natin ay maging handa sa Panginoon. God is preparing you. I don't know kung ano yung nilalagay sa iyo ng Panginoon, pero kapatid, maging sensitibo ka. Kung ilang beses na sinasabi ng Panginoon sa iyo, paulit-ulit, nababasa mo, naririnig mo, at ito'y nagre-rema sa iyo, maari ang Panginoon ihahanda ka na. Maari ang Panginoon ihahanda ka na niya. Amen. Kaya kapatid, maging sensitibo tayo. Gagamitin ka mightily ng Panginoon. Amen. Anong response mo? Oo. Pero kapatid, wag lamang sa salita. Madali lang magsalita at magsabi ng amen. Pero napakahirap yung patunayan sa gawa. Amen. Sabi diyan, hallelujah. Sabi diyan mga kapatid, bis lang po ito. Sabi diyan, 1 Peter chapter 1:13, so then, prepare your hearts and minds for action. Stay alert and fix your hope firmly on the marvelous grace that is coming to you. For when Jesus Christ is unveiled, a great measure of grace will be released to you. Sabi ng Panginoon diyan, maging handa lagi ang puso ninyo at ang inyong isipan. Kapatid, tanungin mo yung katabi mo, handa ka ba? Marami sa atin natutulog sa pansitan. Kaya pag ikaw ay tinawag, di mo alam ang gagawin mo. Hello? Kaya ang maraming tao, katotohanan lang mga manggagawa. Kaya marami ayaw kasi hindi handa eh. Kaya maraming ayaw, takot, hindi handa. Pero kapag ikaw ay handa, kato may mga atleta, very confident sila kasi handa sila. Kapag hindi ka handa, in these last days kapatid, hindi ka magagamit ng Panginoon. Amen? Huwag lang tayo maging handa sa ministeryo. No. Ito'y pribileyo, tandaan po natin mga manggagawa. Huwag tayong maging handa lang dito sa loob ng church. Ang battle natin is spiritual battle. Kaya nga ating Pastor Brett, tuwing siya'y nangangaral. Amen? Kung papansin niyo about puro sa paghahanda, inahanda niya talaga tayo. He is preparing us. Amen? Na kung ano man ang dumating na mga pagsubok sa buhay natin, hindi tayo masusway yung pananampalataya natin. Alam nating tumayo sa tama. Kapatid, sabi mo nga sa katabi, maging handa ka. Amen? Sabi diyan, pangalawa po, God speaks to Joshua. Sino po nakakaalam ng tawag dito, ng kwento ni Joshua? Nung si Moses ay namatay, si Joshua po ang humalili. Amen? Sabi diyan, Joshua 1:5-9, walang makakagapi sa'yo habang ikay nabubuhay. Sino gusto ng ganun? Ngayon pa lang, bago pa lang siya sabihan ng Panginoon, ihanda ng Panginoon, amen, pinangakuan na siya ng Diyos. Sabi diyan, walang makakagapi sa iyo habang ikay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moses. Amen? Hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Grabe yung tatlong pangako ng Panginoon na yun. Walang makakatalo sa iyo, walang makakagabi sa iyo. Sasamahan kita habang ikay nabubuhay. Amen? Hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Kapatid, yung pa lang eh. Solve ka na doon pag gano'n ang pangako ng Panginoon sa iyo. Pero ang sabi diyan ng Panginoon, magpakatatag ka at lakasan mo yung loob. Pero may pahabol ang Diyos. Lord, binigay mo na sa akin. Bakit may ganyan pa? May pagpakatatag pa eh. Sinabi mo na, hindi mo na ako sasamahan eh. Kasi ang gusto ng tao, madala sa atin kapag binigay sa atin sa mga tao, kala natin buo na package din na wala tayong gagawin. Sabi mo, hindi ganun ang Diyos. Kung tunay ka na ng palataya, may gagawin ka. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, itong gagawin mo, magpakatatag ka at lakasan mong yung loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang yung loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Amen. Sabi diyan kapatid, 3 beses inulit ng Panginoon. Ano yung 3 beses inulit niya? Magpakatatag ka. Amen. Hindi sinabi ng Panginoon wala ka ng pagsubok. Amen. Para mapatunayan ng Diyos. Amen. Amen. Para mapatunayan ng Diyos na kailangan mo talaga yung bagay na magpakatatag ka. Amen.
Kasi papadaanin ka niya sa pagsubok, sa testing. Pero pinauna ng Panginoon sa'yo para maging handa ka. Alam niyo ba kapatid, naalala ko lamang po, nung Sunday, may revelation sa akin ng Panginoon. Ang tao kasi lubang makakalimutin. Tama po. At naalala ko nung ako'y nagsisimulang Kristiyano, pakinggan niyo po ito, nung ako po'y nagsisimulang Kristiyano, nung usap sa akin ng Panginoon, at akala ko na para ako nababaliw, hindi ko siya narinig audible voice, pero pinapaulit-ulit niya sa akin yung salita. Kasi nung time na yun, sobrang pagsubok yung nararanasan ko. At parang sabi ko, ganito ba talaga? Pag sumusunod sa Panginoon. Sabi ko, Lord, habang nilalapit kong sarili ko sa'yo, palayo ka naman ng palayo sa akin. Yun ang pakiramdam ko. Kasi nang dinadaya ako ng kaaway. Pero sabi sa akin ng Panginoon, ito po, malinaw ang sinasabi ng Panginoon. Anak, magpakatatag ka. Ako ang yung Diyos, akong tutulong sa'yo. Nire-recite ko po yung paulit-ulit kasi yun ang nararamdaman ko sa puso ko. Anak, magpakatatag ka. Ako ang yung Diyos, akong tutulong. Hindi ko pa nababasa ang Joshua 1:9 nun. Hindi ko pa po na alam na nakalagay pala yun sa Bible. Hindi man siya parehas, pero kapatid, amen, yung kanyang context, yung content niya, parehas na parehas sa sinasabi sa akin ng Panginoon. Alam niyo kapatid, hindi lang naging salita sa akin yun. Yun ay naging buhay sa buhay ko. Kaya ako nakapagpatuloy, umabot sa ganitong kinalalagyan ko kasi yung salita na yun, buhay yun sa akin. Kaya nung nakatayo ako nung Sunday doon, dumadalas ako ng mga problema, pagsubok, sabi sa akin ng Panginoon, anak, nakalimutan mo yung sinabi ko sa'yo. Kaya sobrang iyak po ako. Kasi ang katotohanan, mga kapatid, marami tayong naging totoong salita sa atin na, kapatid, hindi na sariwa. Kaya ang sabi ni Pedro, amen, bago po man na pala yun, ang punto ng Panginoon, kaya bakit niya pinapaulit-ulit, basahin po natin ha, pakinggan niyo po. Sabi niya dito sa 8, huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Sino po nagbabasa pa ng Bible dito? Praise God, nagbabasa kayo ng Bible. Pero itong tanong, sumunod. Pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at magtatagumpay ang iyong pamumuhay. Ibig sabihin kapatid, don't just read the Bible. Kapag binasa mo lang ang Bible without meditation, it's nonsense. Walang kapangyarihan. Subukan mo, anong binasa mo kayo, natatandaan mo pa ba? Hanggat hindi mo binubulay-bulay ang salita ng Panginoon, hindi lalabas ang kapangyarihan nito sa buhay natin, kapatid. Anong punto? Gusto ng Panginoon na ang salita ng Diyos sa buhay natin ay maging totoo at buhay. At kung hindi mo papaulit-ulitin, kapatid, ang salita ng Panginoon, hindi yan magiging sariwa sa'yo. Kaya ang sabi ng Biblia, kapatid, sa ganon magiging masagan at pagtagumpay ang buhay, kailangan mong pagbulay-bulayin. Kailangan lumabas ang katas ng salita ng Diyos. Kailangan makuha mo yung revelation ng Panginoon doon sa binabasa mo. Kasi ang sabi ng Panginoon diyan, kaya nga paulit-ulit yung sinasabi kasi alam ng Panginoon, pag dumadating ang mga pagsubok at problema sa tao, madali tayong makalimot. Tama ba? Kaya ang sabi diyan, pakipindot po, God wants His word to be always fresh. Gusto ng Panginoon ang salita niya sa'yo, laging sariwa. Sino ba dito gusto ng bulok? Lahat tayo gusto natin sariwa. Meron ba dito gusto ng bulok? Kasi pag kumakain tayo ng sariwa, doon natin talaga na-absorb yung sustansya. Tama ba? Sabi diyan kapatid, God wants His word to be alive in us. Gusto ng Panginoon na ang kanyang salita ay maging buhay. Kapatid, ako po, honestly, ang dami sa Bible na binasa ko pero hindi buhay sa akin. Pero meron din namang mga salita sa Bible na buhay sa akin. Matthew 6:33, huwag mo lang yung basahin at panghawakan, dapat maging buhay yan sa'yo. Kailangan ng revelation niya kapag kapatid binabasa mo at nire-recite mo yan, may kapangyarihang lumalabas sa salita ng Panginoon. Ganun sinasabi ng Panginoon na dapat maging buhay. Kasi kahit kabisado mo ang Biblia, pero hindi naman, wala namang revelation sa hindi naman buhay, kapatid naman yung buhay mo paulit-ulit lang, wala namang nababago. Kapatid, I'm not saying, pero yun ang katotohanan. Marami tayong alam na salita ng Diyos, pero hindi buhay sa atin. Kapag ang salita ng Panginoon naging salita lang sa'yo, kahit nga sabihin ng Panginoon, do not fear, pero takot ka pa rin, hindi buhay sa'yo, matatakot ka pa rin eh. Kahit sabihin ng Panginoon, pinasagana na kita, hanggat hindi buhay sa'yo, hindi ka sasagana. Kahit basahin mo ng basahin ng Biblia, hanggat hindi nabubuhay sa'yo, walang revelation ng Panginoon sa'yo, mananatili lang yung salita sa'yo. Kapatid, ilaban natin yun sa Diyos. Lord, gusto ko to. Buhayin mo to sa akin. I-reveal mo ano bang ibig sabihin nito, Panginoon.
Kaya nga gusto ng Panginoon maulit-ulit sa atin. I-meditate natin hanggang maging buhay ang salita ng Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi dyan, eto po sabi dyan, Romans chapter 10 verse 17, bibilis ako na lang po. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Sabi dyan, kaya nga ang salita ng Panginoon, amen, kailangan paulit-ulitin para lumago sa'yo. Hindi lalago ang salita ng Panginoon sa'yo kapag hindi inulit-ulit. Kasi bakit? Kailangan itong i-meditate, mga kapatid. Bakit ba kailangan ng Kristiyano laging pupunta ng simbahan? Paulit-ulit every Sunday. Bakit ba kailangan tayo laging nakakarinig ng salita ng Diyos? Kasi kapatid, gusto ng Panginoon, lagi tayong ma-remind ng salita niya, maging buhay sa atin ang salita ng Panginoon. Tinan mo, umalis ka, hindi ka mag-church. Ilang araw lang, wala namang hihina ka na. Mawawala na sa iyong salita ng Panginoon. Minsan, hindi ka nakapamilyar, pagiging sa sarili mo, hindi mo nga, parang Kristiyano ka pa ba o hindi? Kapatid, buhay dapat ang salita ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya ang sabi diyan, 2 Peter chapter 1, 12, 13, sabi ni Pedro, pakinggan niyo po, kahit alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap, pakinggan niyo po, kahit alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito, marami sa atin matatag na sa salita ng Diyos. Pero sinabi ni Pedro sa kanyang salita, lagi ko pa rin kayong paaalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Anong punto ni Pedro? Kahit alam mo ng salita ng Diyos, dapat kapatid, maalala mo ito lagi at maging sariwa ito sa'yo. Dahil kahit matatag ka na dito, ang kaaway kumikilos pa rin. Gagawin kang busy ng kaaway hanggang sa makalimutan mo mga pinangako ng Diyos sa buhay natin. Kapatid, sariwa ba ang salita ng Diyos sa buhay mo? Meron ka bang pinanghahawakang salita ng Diyos na alam mo sa sarili mo na ito'y buhay, na ito'y maaasahan mo, na ito'y sariwa sa'yo? Church, wag po nating basta lang pakinggan ang salita ng Diyos. Kung merong bagay na inilalagay ang Diyos sa'yo, paulit-ulit niyang sinasabi sa'yo, kapatid, maging sensitibo ka. Sabi mo nga sa katabi mo, pay attention to repetition. Kapatid, napakahalaga na maintindihan natin ito. Sabi ni Pedro diyan, kapatid, alam niyo na itong salita na to, pero kailangan ko pa rin itong ipaalala sa inyo, sariwain natin. Ano mo kapatid, katulad na nangyari sa akin, nakalimutan ko. Naging buhay ang salita ng Diyos sa akin. Amen? Nakapagtagumpay ako sa mga pagsubok, hamit ang pinanghawakan ng salita ng Panginoon, pero dumating sa punto humina ako kasi nakalimutan ko ang salita ng Diyos. Hindi na siya sariwa sa akin. And God is reminding me. Salamat sa Panginoon. At nung naalala ko yun, nag-illuminate ulit sa akin yung salita ng Panginoon. Sobrang saya ko. Sabi ko, Lord, salamat po. Ang sabi sa akin ng Panginoon, yung salitang sinabi ko sa iyo noon, anak, hanggang ngayon, panghawakan mo yan dahil ako ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos hindi nagbabago, kapatid. Kaya kung meron mang nilalagay ang Diyos sa puso mo, kapatid, hawakan mo ito. Huwag mong hayaang mamatay ito. Dapat ito'y laging sariwa sa iyo para ito'y magkaroon ng kapangyarihan. Amen? Sabi diyan, marami kasi sa atin ganito Kaya kapatid, napakalaga may nagpapaalala sa iyo. Pasalamatan mo kung meron kang leader, pastor, magulang na lagi nagpapaalala sa iyo. Katulad ni Pedro, pinapaalalahanan niya. Amen? Napakalaga na may nagpapaalala sa atin kasi ang bilis makalimot. Siyang nagturo sa iyo, ngayon susuwagin mo na. Hello? Dati tinutulungan ka niya. Ngayon parang baliwala na siya sa'yo. Kapatid, hindi gusto ng Panginoon yun. Kaya maintindihan natin, minsan maalala natin. Kailangan mapaalalahanan tayo. Kaya sabi diyan, kapatid, Proverbs 29:1, sabi diyan, whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Ayan pong nakakatakot Ang daming beses na paalala sa'yo, tayo sa tigas ng ulo mo. Ang nakakatakot diyan, kapatid, ito yung suddenly. Hindi mo alam kung kailan darating yung parusa ng Panginoon sa'yo. Kaya kapatid, sa lahat po ng mga manggagawa, pag tayo pinapaalala, sagot natin, nakalimutan natin ulitin. Anong sasabihin natin pag tayo ay kinorek? Thank you. Thank you dapat ang sagot natin. Tayo lalaban. Kung ang tao na yun mali, ang alam mo ang Diyos sa kanyang ang magparusa, magkorek sa kanya. Sabi diyan, God warning is not a joke. Amen? Hindi nagbibiro ang Panginoon, kapatid. Amen? And last, sabi dito, God speaks to Samuel. Amen? Sino po nakakalam ng kwento ni Samuel? The boy Samuel, sabi diyan, 1 Samuel chapter 3, 1-5,
The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was laying down in the house of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." And he ran to Eli and said, "Here I am, you called me." But Eli said, "I did not call you. Go back and lie down." So he went and lay down. Next. Again, the Lord called Samuel for the second time. And Samuel got up and went Eli and said, "Here I am, you called me." My son Eli said, "I did not call you. Go back and lie down." Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not been revealed to him. A third time, the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So Eli told Samuel, "Go and lie down. And if he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" So Samuel went and lay down in his place. The Lord came and stood there, calling us the other times, "Samuel, Samuel." Then Samuel said, "Speak, for your servant is listening." Sabi niya, mga kapatid, nung si Prophet Samuel, siya yung nag-anoint kay David. Meron isang pare na nagngangalang Eli. Si Samuel po ay bunga ng pananampalataya sa Diyos kasi ang nanay niya po ay baog. Nung sinabi ng kanyang nanay na, "Lord, pag ako'y binigyan mo ng anak, pinapangako ko sa iyo, ihahandog ko siya sa iyo." At dinala ng kanyang nanay si Samuel, at bata pa lang si Samuel, binigyan niya na ito sa paring si Eli para ito'y pangalagaan. At lumaki ang bata ng kalugod-lugod sa Panginoon. At dumating ang time na isang gabi natutulog si Samuel at tinawag siya ng Panginoon. Sabi sa kanya, "Samuel, Samuel." Ang akala ni Samuel, ang tumatawag sa kanya ay si Eli. So pumunta siya doon, sabi niya, "Bakit niyo po ako tinatawag?" Sabi niya, "Hindi kita tinatawag, bumalik ka na doon." Umiga siya ulit, may tumawag na naman sa kanya, pumunta na naman siya kay Eli, sabi niya, "Bakit niyo po ako tinatawag?" Sabi niya, "Anak, di kita tinatawag, matulog ka na ulit." Inisip siguro ni Eli, baka nananaginip lang yung bata. At pangatlong beses, sigurado si Samuel, tinawag siya, may tumatawag sa kanya. Sabi niya, "Tinawag niyo po ako, bakit po?" Sabi niya, "Hindi ka tinawag, bumalik ka na doon." At na-realize ni Eli, sabi nga, di ba, confirmation, na ang Diyos yun. Sabi niya, "Anak, ganito gawin mo. Bumalik ka ulit, matulog ka. At kapag narinig mo ulit ang tinig, sabi mo, 'Lord, nandito ako. Amen. Here I am.'" Amen. Alam mo kapatid, ang ganda ng sinabi dito ng Panginoon. Balik po natin sa umpisa. Sabi dito, the boy Samuel ministered. Amen. Nagbiministeryo siya. Sabi doon, si Eli, amen, pabalik po sa verse 1. Ayan. Sabi diyan, ang ginagawa ni Eli, he was lying down in his usual place. Amen. Doon siya sa kama niya. Pero itong si Samuel, tingnan niyo po. The lamp of God had not then gone out, and Samuel was laying down in the house of the Lord. Amen. Magkaiba po yung resting place nilang dalawa. Yung bata, nandun siya sa presensya ng Panginoon. Kasi bakit? Yung Ark of Covenant nandoon. And the Ark of Covenant signifies the presence of God. Amen. Nandoon siya sa presensya ng Panginoon. Amen. Nung time na yon, at doon si Eli, nandun siya sa resting place niya, sa kama niya. At maraming Kristiyano, ganito ngayon. Amen? Wala tayo sa loob sa presensya ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung resting place nyo. Amen? Kaya marami sa atin, hindi natin naririnig ang tinig ng Panginoon kasi wala tayo dun sa resting place kung saan ang Panginoon. Kapatid, hindi mo marinig ang tinig ng Panginoon kung wala ka dun sa resting place niya. Kaya sabi diyan, amen? He was lying down in his usual place. Yung kinasanayan niya ng lugar. Amen. Kapatid, ikaw ba, meron ka bang lugar kung saan kinatatagpo mong Diyos? Hindi lang sa loob ng church. Dapat magkaroon tayo ng personal relationship with God. Kapatid, ang isang Kristiyano na walang lugar ang Diyos sa kanya, hindi lalago. Hindi ka lalago 100% kapatid kapag dito ka lang sa church. Pag ang resting place mo loob ng church, hindi ka lalago sa Panginoon. Pero kapatid, because God is omnipresence, He can be everywhere. Kaya napakahalaga, hindi lang sa loob ng church, kahit nasa labas ka, kahit saan ka, kahit nasa trabaho ka, dapat meron kang connection sa Panginoon. Amen? Napakahalaga kapatid, na doon ka sa resting place ng Diyos. Huwag ka doon sa mga kinasanayan ng mundo, katulad ng mundo.
Doon ka kung saan nararanasan mong Panginoon. Gusto mong marinig, sino dito gusto marinig ang tinig ng Panginoon? Kapatid, make sure nandoon ka nakababad sa presensya ng Panginoon. Amen? Maraming mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, nandun sa unusual place. Nandun sila doon sa lugar na masaya sila. Kahit wala doon ang Diyos, basta masaya sila. Kapatid, gusto mo talaga lumago sa Diyos. May sakripisyo sa Panginoon. At ito naman ang maganda sa Diyos. Kapag natutunan at nakilala mo siya, aalisin naman sa iyo ng Diyos yung mga pagnanasa at kagalakan mo sa mundo, kapatid. At magugulat ka, habang lumalago ka sa Diyos, yung mga dating gusto mo, hindi mo na gusto ngayon. It's very true. Kung pagtitiwalaan mong Panginoon, may gagawin ng Panginoon sa iyo. Ang sabi diyan mga kapatid, amen, anong response ni Samuel? He ran. Amen? Sa 5, amen, sabi diyan, and he ran to Eli. Tingnan mo kapatid, nung narinig niya ang tinig, anong response niya? Takbo agad siya. Pag narinig natin yung saan tayo tumatakbo? Palayo. Dapat ang takbo natin lagi papunta sa Diyos, sa tinig ng Panginoon. Kapatid, gusto mong marinig ang tinig ng Diyos, napakahalaga sa Diyos, pakinggan niyo po, napakahalaga sa Diyos yung response mo. Sobrang napakahalaga dyan sa Diyos. Ang pagsubok at problema, wala tayong control dyan. Pero yung response mo, kapatid, may control ka dyan. Gusto mong lumago? Kaya nga, sabi nga kanina, kapatid, hindi ako umabot sa Panginoon. I'm not lifting up myself. Pero gusto ko pong i-challenge kayo. Kapag ang response nyo, laging positive sa Panginoon, hindi passive, it's proactive, ibang gagawin ng Diyos sa buhay ninyo. Napakahalaga ng response sa Diyos. Hindi ka lang mag-response kasi trip mo, paburo sa iyo yung sinasabi. No. Kahit anumang bagay, masakit man sa iyo, hindi mo gusto, basta yun ang pinagagawa ng Diyos sa iyo, kapatid, dapat magkaroon ka lagi ng positive response. Napakahalaga sa Diyos yung response mo. Ang sabi diyan mga kapatid, amen, now the sons of Eli were worthless men. Bakit kaya sinabi yun? 1 Samuel 2:12, now the sons of Eli were worthless men. They did not know the Lord. Sabi diyan, yung mga anak ni Eli, mga pari yun. Pero bakit sinabing hindi nila kilala ang Diyos? Mga pari yun, naglilingkod yun sa Diyos eh. Sino ito kilala ang Diyos? Taas ang kamay. Amen? Sabi diyan, now the sons of Eli were worthless men. They did not know the Lord. Hindi nila kilala ang Diyos. Bakit kaya sinabi ng Biblia ang hindi nila kilala ang Diyos? At ang sabi sa Biblia, sa Hebrew translation, yung worthless, katumbas nito yung si Baal. Yung God of pagans. Amen? Satanas. Yun ang katumbas niyan. Sabi diyan, ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastang at walang takot kay Yahweh. Wala rin silang galang sa regulasyon ng pagkapari tuwing may maghahandog. Ibig sabihin kapatid, hindi lahat ng nasa loob ng church kilala ang Diyos. Ayaw sa kanya ng Panginoon. Kasi bakit sinisipingan nila yung mga naglilingkod sa templo? Hindi nila sinusunod ang utos ng Panginoon. Kaya kapatid, kung tunay kang Kristiyano, dapat masunurin ka sa Diyos, dapat may takot ka sa Diyos. Kaya hindi lahat ng nasa loob ng church kilala talaga ang Diyos. Sabi diyan, they did not know the Lord. Hindi yan sa title. Kapatid, kung di yan sa pagsunod mo sa Panginoon. Sabi diyan mga kapatid, God wants you. Gusto ka ng Panginoon. Amen? Gusto kang baguhin ng Panginoon, gusto kang pagpalain ng Diyos. Amen? Gusto ng Panginoon, tinatawag-tawag ka pa ulit-ulit ng Panginoon kasi gusto ka talaga ng Diyos. God is pursuing you. So you have to be listen. You have to be sensitive, kapatid. Kapag ang Diyos nangungusap sa iyo, pakinggan mo ang Panginoon. Alam mo kapatid, napakahalaga po kasi maraming tao ngayon, amen, sinasabi nilang kilala nila ang Diyos. Amen? Pero ang sabi diyan, sabi ko nga kanina, napakahalaga ng response natin sa Diyos. Pero dapat ganito ang response mo, kapatid. Your response to God must be connected to your heart, not to the mouth. Marami ang response natin sa bibig lang, pero hindi naman connected sa puso natin. Amen? Kapatid, ang Diyos nakatingin sa puso natin. At ang sabi diyan, kapatid, God is testing our response. Jeremiah 17:10, I the Lord search the heart, I test the mind, even to give to each man according to his ways, according to the result of his deeds. Kapatid, napakahalaga ng response mo sa Diyos. At sa gabing ito, sa lahat po na nakikinig, alam na alam ng Diyos kung anong response mo sa naririnig mo ngayon. Sa lahat po ng totoo
na nagre-response ng tapat sa Diyos, kapatid, sinasabi ko sa iyo ngayon pa lamang palalaguin ka lago ng Panginoon. Lalo kang palalakasin ng Diyos. Kung may problema ka ngayon, kung naiintindihan mo ang mensahe ng Panginoon, hindi ka uwing mahina. Kaya inuulit-ulit ng Diyos sa iyo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Lagi siyang nasa tabi mo. Pinauulit-ulit sa iyo ng Diyos, gagamitin ka niya. Kapatid, panghawakan mo yung mga bagay na paulit-ulit mong naririnig sa Diyos. Huwag kang kakaliwat, kakanang kapatid. Panghawakan mong salita ng Panginoon. Amen? Matatapos na po ako mga kapatid. Gusto ko pong i-emphasize, kapatid. Napakahalaga. Amen? Na tayo ay merong koneksyon sa Panginoon. Ang sabi diyan mga kapatid, amen? Sa salita ng Panginoon, sa 7 po, now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. Nung time na yun, hindi niya pakilala ang Diyos. Hindi ibig sabihin na wala siyang, parang ganito po yan. Sinabi kasi sa 7, hindi daw kilala ni Samuel ang Diyos. Ang ibig pong sabihin ng hindi niya kilala, kapatid, ibig sabihin, hindi niya pa talagang nakakatagpo na encounter ang Panginoon. Pero kilala niya ang Diyos. Naglilingkod nga siya mula pagkabata niya. Ganon din sa buhay natin. Marami sa atin dito, hindi pa talaga natin nakikilala nyo. Hindi sabihin na wala kayong knowledge sa Diyos. Ibig sabihin, hindi nyo pa nai-encounter talaga ang Panginoon. At yun ang kailangan natin, kapatid. Gusto ng Diyos, i-reveal niya yung sarili niya sa atin. Sabi kay Samuel, pakibalik nga po doon, 7, tapos na po ako, sa 7. Gusto ko lang po emphasize. Sige po, pabalik. Sa 7 po, Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. Hindi niya pakilala ang Panginoon kaya pumupunta siya kay Eli noon. Hindi dahil, kapatid, wala siyang knowledge sa Diyos. Amen? Pero hindi pa nagre-reveal ang Panginoon sa kanya noon. Sino dito gustong ang Diyos mag-reveal sa kanya? Kapatid, kapag nag-reveal ang Diyos sa'yo, alam mo kapatid, ito yung isang tawag dito, pruweba na ang Diyos nakatagpo mo na. Every time you say the word of the Lord, nagkakaroon ng ibang salita ito na parang naiiyak ka. Totoo sa iyong Diyos eh. Hindi lang siya binabasa mo. Alam mo, sinasabi nga natin, pasubin, sinasayaw niya pa si Lord. Amen? Pag tunay na nag-reveal ang Diyos sa'yo, amen, babaguhin ng Diyos, kapatid, ang buhay mo. Amen? At sa gabing ito, mga kapatid, I just want to challenge everyone. Tayo po tayong lahat. And this is my last verse. Marami sa atin, kinakausap tayo ng Panginoon. Kapatid, ilang beses ka na ba nagpunta sa harapan? Ilang beses mo na ba sinuko ang buhay mo sa Panginoon? Ilang beses ka na ba kinausap ng Panginoon sa upuan mo at sinabi, anak, ibigay mong buhay mo sa akin? Pero bakit paulit-ulit nangyayari? Paulit-ulit lang. Hindi tayo nagbibigay ng atensyon. Gusto ng Panginoon sa gabing ito, kapatid, kung ano man yung mga bagay na narinig mo sa Diyos, paulit-ulit, maaring inihanda ka na ng Diyos. Kapatid, ang mga panalangin mo, paulit-ulit din ba sa Diyos? Baka maaring, kapatid, ang Diyos nangungusap sa iyo, itong gawin mo, pero hindi mo naman pinakikinggan. Sa gabing ito, kapatid, gusto ko pong baunin niyo itong salitang ito. Ang sabi ng Panginoon, sa bawat isa sa atin, hindi siya nagkulang, lagi siyang nangungusap sa atin. Maaring mga kabataan, kinakausap ka ng Panginoon, meron kang mga kaibigan, o sino man sa atin dito, kinakausap ka ng Panginoon hanggang ngayon, hindi mo pinapatawad. Paulit-ulit kang kinukonvict ng Diyos. Paulit-ulit kang kinakausap ng Diyos, anak, gusto ko gamitin kita. Anak, gusto ko unahin mo ako. Pero madalas, nangingibabaw pa rin sa iyo yung sarili mong kagustuhan. Kapatid, wala na tayo ibang pupuntahan pa. Kung may isang bagay na gagawin ka na pinakamahalaga, yun ang ibigay yung buhay mo sa Diyos. Yun ay unahin mong Panginoon. Dahil sa Diyos, kapatid, may kasiguraduhan. Sa gabing ito, kapatid, hindi na natin kailangan lumapit pa sa altar. Kausapin mong Panginoon,
Amen? Alam ko po ang bawat isa sa atin dito, kinausap na ng Panginoon noon. Pero kapatid, gusto ko pong maintindihan ninyo. When God repeat Himself, pay attention. Kapag inulat ng Diyos yung sinabi niya sa'yo, kapatid, pagtuunan mo ito ng pansin. Huwag kang magiging matigas, huwag mong pagtitigasin ang puso mo, huwag mong tatakpan ang tenga mo. Buksan mo lagi ang puso mo sa Diyos. Katulad ng narinig natin, kapatid, maging buhay sa atin ang salita ng Diyos. Hindi magiging buhay ang salita ng Diyos sa atin, kapatid, kung hindi ito magiging sariwa. Kapatid, wag lang dito sa loob ng church. Magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Kausapin mo ang Panginoon araw-araw. Bulay-bulayin mo ang kanyang salita. Huwag kang papayag, kapatid, na binabasa mo lang salita ng Diyos pero hindi ito buhay sa'yo. Maging buhay sa iyo ang salita ng Panginoon. At sa gabing ito, I pray in the name of Jesus, na Lord, ano man po, Panginoon, ang nilalagay mo sa puso ng bawat isa, ito man ay pangako mo, ito man ay sagot mo sa kanilang mga panalangin, ito man ay kagalingan, kalakasan, Panginoon. Lord, give us a confirmation, Lord. Yun ang prayer namin, Lord. Ayaw na namin, Panginoon, na ang buhay namin paulit-ulit lang. Na mare-revive kami ngayon, bukas mahina na naman kami. Na ngayon, Lord, meron kami, bukas wala na naman kami. Lord, hindi yun ang plano mo sa amin. Ang plano mo sa amin, Panginoon, ay pasaganain kami. Kami ang maging ulo, hindi maging buntot. Kami ang magsimula ng kalakasan, Panginoon. Sa amin magmula lagi ang revival, Panginoon. Sa gabing ito, kapatid, huwag mong baliwalain ang paalala ng Panginoon. God is speaking to you. Not once, not twice. Ano man ang nilalagay sa puso mo ng Diyos. Sa gabing ito, I pray na hindi ka uuwi, na hindi ka binigyan ng konfirmasyon ng Diyos. Na anak, ako yan. Ako yung salita na yan. Ako yung madalas na nagsasabi sa inyo, pakinggan mo ako. Church, maging buhay sa atin ang salita ng Panginoon. Buhayin mo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay. Nasa sayo lang kung paano ito magiging buhay. At sa gabing ito, I pray na tayo uuwi, na tayo kinausap ng Panginoon. Lord, salamat, salamat, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung may mga salita kaming nabaliwala namin. Lord, na ilang beses mo kaming kinausap, hindi namin nalakaran. And church, sa gabing ito, kung kinakausap ka ng Panginoon at sinasabi niya, anak, ibigay mong buhay mo sa akin. Huwag ka na, kapatid, magdalawang isip. Dahil sa Diyos walang lugi. Walang lugi sa Panginoon. Aanin mong mundong ito. Masayo man ang lahat. Kapatid, kung hindi mo naman, mimiss mo naman ang presensya ng Diyos. I always pray every day, Lord, gusto pa kitang makilala. Gusto ko, Lord, maging buhay ang salita mo sa akin. At hindi yun mangyayari, kapatid, nang wala kang gagawin. Patunayan mo sa Diyos, kapatid, na talagang mahal mo siya. Your response must be connected to your heart, not to your mouth, kapatid. Pasalamatan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos.